Breaking news! Alden Richards gagawin na naman siyang ambassador mga kasembreros, no? Malamang sa malamang parang ito yung ginagawa ng DepEd mga kasembreros. Grabe, no? Tapos may nakaka-touch na ginawa dito si Alden mga kasembreros. And then, si Kath daw, posibleng, binabalita talaga ito, posible daw na magkaroon sila ng movie ni Daniel Padilla mga kasembreros. At marami pang items sa vlog na ito. Yun, dumadami ang blessings ni Alden mga customers na according dito sa isang post ng isang admin ay sa sobrang bait, no, at sobrang good ng character ni Alden ay talagang pinagpapala, no, maraming blessings si Soiti, which is definitely true mga kasombreros. So mamaya ipi-play ko ito para mapakinggan niyo po mga kasombreros. So para siyang, hindi ko lang kung parang AI ito mga kasombreros, pero may voice-over, yung voice-over niya mga kasembreros. So, matulungin daw sa kapwa si Alden kung kaya marami ang biyaya na dumadating sa kanya mga kasembreros. So, which is definitely true mga kasembreros. So, hindi lang siya kilala sa kanyang talento, sa kanyang galing, kundi yung kanyang pagiging matulungin mga kasembreros sa kapwa. Tapos yung video na ginamit dito ay yung time na pumunta sila sa Naik, Cavite mga kasembreros para sa kanyang campaign mga kasembreros sa elementary schools. So yun, sinabi rin ito yung AR Foundation, Alden Richards Foundation para sa pagtulong sa mga mahihirap mga kasembreros, especially sa mga hindi makapag-afford, no, o naka-afford ng pag-aaral mga kasembreros, especially sa kolehiyo mga kasembreros. So mamaya ay ipi-play ko po ito para mapakinggan niyo po. Tapos nag-share din yung admin kagabi nitong picture ni Alden, no? Actually parang 4 copies ito na naka-green, no, si Alden, si pambansang Dimple mga kasus. Tapos may yung sombrero niya dito ay naka parang aloe mga kasembreros na kanyang sombrero na parati niyang sinusuot naman ito mga kasembreros, no. Tapos hindi ko lang matandaan kung saang event ito or saang pictorial ito ni Alden mga kasembreros sinuot, no, yung green at saka yung yung green niya na damit at saka itong nakasombrero nga siya na aloe na alam natin na binili niya sa or galing ito sa Amerika mga kasombrero. So sikat na brand ito mga kasombrero, itong aloe mga kasombrero. So yun, as expected, parang may nakita dito si Alden mga kasembreros, no. Tapos yun, nag-drop din para si Kath or yung KFC Philippines ng bagong endorsement video mga kasembreros. So ito ay sa kanyang KFC na endorsement mga kasembreros. So very short lang itong kanyang video mga kasembreros, something meatier, tapos walang bun sabi niya dito, and then bun sabi niya, tapos mas meaty to, tapos ay yun, parang action at kulit, no. Ito pa ay parang 16-second video ni Kat sa kanyang endorsement na KFC mga kasembreros, Kentucky Fried Chicken. So yun po mga kasembreros, no. So talagang si Kath naman ay ang brand ambassador ng ng KFC ever since. So they dropped Daniel Padilla as one of the endorsers or main endorsers ng KFC. So alam ko sinali dito si JK Labajo, sina River Joseph, basta yung mga bagong TBB, no, parang something like that mga kasembreros. So yun, talagang ang kulit dito niya attorney or niya Phenomenal Box Office. Okay. Nagpapakontesa lang sila, no? Nagpapaligsahan lang sila ng ng endorsements mga kasembreros ni Phenomenal Box Office Cinema King. So talaga kahit na individual projects, individual ganap sila mga kasembreros, ay talagang nakita mo yung kanilang pattern na they are into work, no? At saka
dedication, passion talaga sa trabaho mga kasembreros. Tapos, sobrang mahal pala ng suot ni Kath, no? Dun sa may fan music sa hangout nila mga kasembreros or music hangout ng Summon Someday. So, post ito ng Preview PH. Sabi niya, some of fashion's most unexpected inspirations come from the natural world, and Catherine Bernardo and Natasha Mulak are making one unlikely design feel instantly comfortable. Check it out through the link in the comments. 636 reactions. So, ito po ay, sabi ko parang medyo revealing, no? Yung kanyang suot mga kasembreros. So, ang mahal pala nito, no? Sana lang tinakpan yung, yung likod. Para siyang disenyo ng, ng damit ng gagamba na something, something like that mga kasembreros. So, para siyang web ng gagamba mga kasembreros, no? So, bumagay naman. So, wala namang hindi sinabing hindi bagay. Medyo lang siya. Medyo revealing ng kanyang likod mga kasembreros. So, pero yun, si Natasha Mulak ay kapatid or kakambal ni Andres Mulak mga kasembreros na anak ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez Mulak. Tapos, behind the scene ito ng Code Gray na taping nila mga kasembreros. So, dito ay sina Alden, si Faith Da Silva, si John Lucas, at saka si Andrea Torres yata ito mga kasembreros. So, nagtitaping sila, may instruction si Direk. Tapos sila naman ay naka-uniform, no? Parang bagong kain lang dito si Alden. Bagong kain lang si Alden mga kasembreros. So, naka-uniform sila ng pang-hospital mga kasembreros, of course, no? Bilang part ng kanilang taping or script mga kasembreros. So, dito ay si Faith Da Silva, no? At saka si yung ibang mga cast mga kasembreros. So, yun talagang salamat tayo kasi papasalamat ako kasi may mga kumukuhang video, no? At saka pinopost. Ibang angulo naman ito nung nakaraan mga kasembreros yung pinost natin kahapon. So, ibang angulo po siya. Tapos, Jason Starr, no? 12 hours ago, pinost ulit ito, wow, happy Kath din. So, ito po ay pinost ni Jason Starr. So, edited picture, no, ng Kath din na I want kapamilya, I want together forever, na something like that yung nakatatak dito sa kanyang t-shirt na sobrang happy ang dalawa mga kasembreros. Pero ito po ay, of course, edited picture lamang ni Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos, yun, major item tayo. Nagulat ako dito, no? Dito sa parang nila na gagawing ambassador si Alden ng DepEd. So, dati ay ambassador siya ng DOH, no? Department of Health. Pero, parang hindi na natuloy mga kasembreros, no? Ewan ko lang, baka siya pa rin yung Tapos, ambassador din siya ng OWA. Tapos, ambassador... Grabe, ibang level talaga si Pops Alden. So, ito yung sasabi natin na if you have a good advocacy, kapag nakita ng mga tao talaga publicly na yung image mo, talaga inalagaan mo, tapos yung, although hindi ba ito confirm talaga mga kasembreros malalaman natin yan kapag interviewin na si Alden ng 24 oras, no? Kasi magsasalita naman yan siya na kung ano yung ginawa nila, no? Para klaro or clear mga kasembreros kung talaga ba kukunin siya ng So, nagkaroon ako ng idea dito nung sinabi ito ng isang admin. Kasi sabi niya dito, huwag mong sabihin na ambassador ka na rin ng DepEd. So, sabi ko, parang tapos nakita sa comment section, parang lahat sila nag-agree na parang yun na nga, no? Kasi hindi naman siguro gagawin ng DepEd ito or kukunin siya na pupunta sa mga elementary schools or so on mga kasi hindi lang isa no? Meron pa sa Tondo, meron pa sa Naik, meron pa sa Kabuklod Elementary School, no, CES mga kasembreros. So yun, parang inikot niya talaga and marami siyang schools na ginagawa, parang documentary. No, yung sabi sa isang post kahapon, nag-documentary siya about sa realities ng paaralan, no, sa school system or educational system dito sa Pilipinas.
So, parang napaisip din ako na, parang posible talaga siya mga kasumers na siya po ang gagawing brand ambassador ng DepEd mga kasambreros. So, sa OWA, di ba, sa mga overseas workers natin mga kasambreros, ay talagang siya rin ang kinuha na ambassador. So, ito dito, ay ambassador din siya na talagang grabe. So, ito yung sabi ko na kapag good ang image mo at saka ano ka ba, parang pwedeng pambata, pwedeng pamatanda, pwede ka in all ages mga kasambreros. So kasi kapag maganda yung imahe mo, ay talagang kukunin ka no, na ambassador. So tapos may isang may isang post dito mga kasambreros na parang nagpagawa si Alden ng damit, parang Jose Rizal. Hindi ko alam kung throwback ito mga kasambreros. So, parang ilustrado. Di ba dati may ilustrado siya series dati mga kasambreros kung saan siya ay gumanap na si Jose Rizal. Hindi ko lang alam kung magiging part din ito ng bago nilang ginagawang documentary nga mga kasambreros na related pa rin sa DepEd na campaign mga kasombrero. So dito ay ang cute ng kanyang ayos, para siyang si Jose Rizal talaga. Tapos nagpagawa siya ng parang damit no, ni Jose Rizal mga kasombrero, parang akma-akma doon sa suot ni Jose Rizal dati. No? So, sinisip ko nagpaburda siya ng damit, no? Tsaka nagpagawa ng ala Jose Rizal, mga grabe na bagay din sa kanyang Jose Rizal. So ayos na ayos yung buhok niya mga kasombrero. Tapos parang kumpare niya ito yung pinagawa niya ng damit na ito mga kasambreros. I'm supposing bago to kasi kung bago siya pinost kagabi, nakalimutan ko ano yung screenshot dito. Bago lang siya pinost, tapos kung ilustrado ito, medyo iba pa yung itsura ni Alden dati nung ginanapan niya yung Jose Rizal din sa ilustrado. So ito ay alam kong bago ito mga kasambreros. But correct me if I'm wrong, no? At saka malalaman natin yan mga kasambreros kapag nagpa-interview na si Alden. And pag pinalabas na itong Department of Education campaign nila mga kasambreros about the realities at saka mga struggles ng educational systems and facilities natin dito sa Pilipinas. So yun po. Good job, no, Sir Alden. Tapos yun, isa sa mga major items din natin ay Pep News, no? Catherine Bernardo and Daniel Padilla eyed for a reunion movie. Pinost din ito ni Ibarra, no? Tapos parang sabi niya doon ay kasi hindi kumikita yung movie ni Daniel Padilla kung siya lang mag-isa, kailangang i-partner pa kay Catherine or something like that. Wala pa itong confirmation, pero yun question mark din ito ng PEP mga kasambreros or Philippine Entertainment Portal, na kung saan ay parang tinitingnan. Kasi di ba dati pa, parang last week yata yon ay umugong-ugong din yung balita na parang magkakaroon ng closure movie, which na-explain ko nga nung nakaraan na parang unnecessary naman na. Parang hindi na kailangan na magkaroon pa sila ng closure movie kasi ayaw nang magkatrabaho ni Catherine si Daniel Padilla, and then of course they moved on sa kanilang mga buhay-buhay. Si Daniel may Kyla na, tapos si Kath naman ay Mayor Mark Alcara na daw, no? Kuno na wala namang confirmation mga kasambreros from both parties. So pero yun, let's leave it as it is mga kasambreros. So ito ay para sa akin hindi na appropriate, no? Parang awkward na siya mga kasambreros kung magkaroon pa ng movie ang Katniel mga kasambreros. So Kathden na lang tayo na. Kathden sa kalam mga kasambreros. So talagang wala makakatalo. So 1.7, 1.6 billion ay naku po, kailangan nyo ng matinding tandem talaga, or malakas na tandem, as in malakas na para mapantayan ang kanilang income, no? Pero so far wala akong nakikitang pwedeng pantapat sa Kathden mga kasambreros. So sila pa rin, no? Tapos pag nagawa nila yun, magkaroon ulit ng panibagong record na siguro 2 billion, no? Something like that mga kasambreros. Tapos pangalawa sa ating last item, sabi ni Jason Starr, present ka ba sa pagbabalik ng Kathden? Definitely. Daming reactions sa 232 in 8 hours mga kasambreros. So definitely, no, talagang present ang mga Kathenatics sa pagbabalik ng Kathden tandem. So hoping and praying and expecting, no, talaga na sila po ay magkaroon ulit ng comeback movie or project mga kasambreros.
Tapos, last item natin, prayer, of course, na panalangin ni Alden. Pinost nito kanina. Ganda nito. Sabi niya, Dear God, thank you that our prayers matter and that we get to participate in the spiritual battle through prayer. Thank you that we can intercede on behalf of others in situations, knowing you hear every word we pray and care deeply about what concerns us. The prayer of a righteous person is powerful and effective. That's James chapter 5 verse 16. Help me to pray with faith and persistence, not giving up when I don't see immediate results. Strengthen me to stand in the gap for others and trust that you are working behind the scenes. Let my life be marked by bold, consistent prayer that aligns with your will. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. So, yun po. Ipi-play ko po itong mga videos. Yan lang po ang ating content items. Ipi-play po itong mga videos natin pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po ha sa bawat isa. Alden Richard matulungin sa kapwa kaya maraming biyayang dumarating sa kanya. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Totoong-totoo ang iyong sinabi. Si Alden Richards ay kilalang kilala sa industriya ng showbiz hindi lamang sa kanyang talento, kundi dahil siya ay isang tunay na matulungin sa kapwa. Naniniwala ang marami na ang kanyang kabutihang loob ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy siyang dinadaluyan ng napakaraming biyaya sa kanyang karera at personal na buhay. Narito ang ilang patunay sa kanyang mga tahimik at hayagang pagtulong. 1. Sariling edukasyon at AR Foundation. Itinatag niya ang AR Foundation upang matulungan ang mga mahihirap na kabataan na makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa sarili niyang karanasan sa hirap noong bata pa siya, ginawa niyang misyon na magbigay ng scholarships upang maging susi sa mas magandang kinabukasan ng mga kabataan. 2. Hero for All campaign. Itong Abril taong 2026, inilunsad niya ang Hero for All campaign sa pakikipagtulungan ng kanyang pundasyon upang maghanap at magparangal sa mga ordinaryong Pilipinong nagpapakita ng kabayanihan sa kani-kanilang komunidad. 3. Pagtulong sa panahon ng kalamidad at krisis-style eruption. 2020, pansamantala niyang isinara ang kanyang restaurant, Concha's Garden sa Tagaytay, upang gawing temporary donation at relief operation center para sa mga nasalanta. COVID-19 pandemic, aktibo siyang nagbahagi ng mga packed meals at relief goods para sa mga frontliners at pamilyang nawalan ng kabuhayan sa Laguna. Typhoon Ulysses, ginamit niya ang kanyang streaming page na AR Gaming para mag-livestream at mapalakam ng higit 222,000 piso na donasyon para sa mga biktima ng Bagyo. 4. Pagdiriwang ng anibersaryo na may malasakit noong Disyembre taong 2025, ipinagdiwang niya ang kanyang ika-15 anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng isang Care Avon Outreach Tour. Bisita niya ang tahanang walang hagdanan para sa mga persons with disabilities, PWEDs, ang Orthopedic Department ng East Avenue Medical Center, at ang Philippine Animal Welfare Society, POS, upang maghatid ng tulong pinansyal at saya, dahil sa kanyang filosofiya na, pay it forward, o ibalik sa kapwa ang mga biyayang natatanggap. Hindi nakapagtataka na biniyayaan siya ng mga malalaking proyekto, endorsements, at tagumpay bilang aktor, direktor, at producer. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kathleen, Alden at iba pang showbiz ganap ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please wag ninyo pong kalimutan i-share para ma-update kayo sa aking videos patungkol sa mga artistang gusto ninyo. Follow, subscribes, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang Uno Mitch Quotes. Watch till the end and comment. Para sa ating Word of God, medyo masakit ito, no? Kasi ang title natin ay Mga Hangal.
Bakit kaya, no? Ganito ang title natin. Galatians chapter 3 verse 1. You foolish Galatians. So, ito pala siya mga kasembreros, no? What strange powers are trying to lead you from the way of faith in Christ? We made it plain for you to see that Jesus Christ was put on a cross to die. So, ito yung kalagahan mga kasembreros na meron tayong dapat firm at saka solid na knowledge and understanding and know-how mga kasembreros ba about the Word of God, about our faith, na ano ba yung paniniwalaan natin sa buhay. Parang ganito lang yan eh. Pag sinabi na ang lasa ng asul ay mapakla or ang lasa ng asul ay matamis. So pero ang kulay na asul or ang kulay na blue ay hindi naman talaga kinakain. Not unless siguro kapag blue yung cake or blue yung pero yung color itself ay hindi natin syempre malalasahan. So, pero kung wala tayong solid na foundation or solid na knowledge about that reality, ay sabi nga, ayaw nga no, pero paano? So, madali ka maniwala mga kasembreros. So, pag sinabi mo na, kunwari, yung pangalan mo, Alexandra, tapos tinawag ka na Roberta, so hindi ka lilingon, hindi ka sasagot kasi alam mo sa sarili mo na yung totoo mong pangalan ay Alexandra. So, sabi mo, Alexandra, Roberta pangalan mo, di ba? Hindi, Alexandra. Hindi, Roberta. Hindi, Alexandra nga. So hindi ka madaling maniwala at hindi ka maniwala because you know the truth. So, simple as that, mga kasembreros. So, kung kaya, it's really important na tayo mismo sa ating bahay, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. So, ito yung kahalagahan talaga ng first-hand information na alam natin mismo sa ating sarili yung katotohanan about sa Biblia. Kasi kung alam natin na pag sabi na, si Poncio Pilato ang tunay na Diyos, so siya yung ating paglilingkuran kasi siya yung namatay sa krus. Hindi si Jesus Christ, hindi si Poncio Pilato, hindi si Jesus Christ. So hindi tayo maniniwala because we know the truth, no? Na si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, ang ipinako sa krus, nag-iisang anak ng Diyos, no, the Messiah, sent for humanity to save and redeem us from the bondage of sin, from death, mga kasembreros, no, lahat-lahat ng good attributes na binigyan tayo ng grasya. So hindi si Poncio Pilato, si Pontius Pilate, mga kasembreros, ang pinako sa krus. Kung alam natin ang totoo, so hindi tayo maniniwala because we know the truth in the first place. So ganun lang kasimple, mga kasembreros. So by generality, ayun po yung dapat nating gawin dito para hindi tayo masabihan na hangal. Sorry po sa term, no? Pero ito yung sabi kasi ni Apostol Pablo, no? Na sinabi niya, parang medyo na malo na, no? Medyo galit na si Apostol Pablo dito sa sinabi niya sa mga taga-Galatia na, bakit kayo naniwala agad sa ganito? Ano ba yung sinabi namin at itinuro nung una? Di ba ganito, ganyan, no? Sabi niya dito na, we made it plain, no? For you to see that Jesus Christ was put on a cross to die. So kasi marami mga false teachers no, ito rin isa sa dapat nating maging maalam tayo, no, kasi hindi lahat ng turo ay based sa Biblia, hindi lahat ng turo ng mga tao ba dyan or social media influencers for example ay naayon sa pananampalataya na dapat nating lakaran at ipamuhay, mga kasembreros, kasi hindi lahat ay nagtuturo ng tama. Yung iba dyan panggulo lang, yung iba dyan ay mga kampo ni Satanas, mga kasembreros, para mag-spread, no, ng false truth, mga kasembreros. So sa una, akala mo totoo, ay truth false, no, ganun siya. Akala mo sa una totoo, pero pag binasa mo at binasa sa Biblia, ay hindi siya totoo, mga kasembreros. Kumbaga pa, mga deception, no, panlilinlang ni Satanas. Kasi doon expert si Satan yung panlilinlang. It's his expertise, mga kasembreros. Very, kumbaga pa, very clever, very shrewd, mga kasembreros, no, very tuso si Satan na kaya niyang linlangin ang tao kapag walang proper at enough knowledge sa isang bagay, especially sa turo ng Panginoon. So dito, no, Galatians chapter 3 verse 1 is a powerful verse where the Apostle Paul addresses the church in Galatia. No, he expresses his deep concern for their spiritual state, calling them foolish, no, or mga hangal. Sa iba pa ay parang tanga, no. Sorry po sa term, mga kasama. It's not just a casual remark. It shows the seriousness
of their situation. So kung mapaparang sa seryosong usapin na ito, no, seryosong sitwasyon na ito, kasi parang napamura na no si Apostol Pablo, mga kasembreros, na sinabi niya, ito yung tinuro namin sa inyo, bakit madali kayong napaniwala sa mga false teachers, madali kayong napaniwala sa mga sabi-sabi, sa mga hindi totoong information and so on. So ito yung gustong sabihin ni Apostle Paul dito, mga kasembreros. So the term foolish indicates that they have strayed from the truth they once knew. So parang una na natutunan at saka nalaman yung katotohanan, tapos yung may nagsabi na naman sa kanila na ganito, na panlilinlang lang pala, ay mas naniwala pa sila doon, no, sa nagturo sa kanila, which is hindi totoo at mapadala lang ng kampo ni Satanas, mga kasembreros. Paul is baffled by their actions, saying, who has estranged you, no? Parang who has bewitched you, mga kasama, sabi niya dito. The phrase suggests that the Galatians have been deceived, no? Nalinlang sila, mga kasembreros, as if they were under a spell, causing them to turn away from the truth of the gospel that was presented to them. So yun siya, no? Kaya parating isipin natin, napakahalaga po talaga na meron tayong knowledge, no? Wisdom, mga kasembreros, na nagmumula sa salita ng Diyos, nagmumula sa Diyos, mga kasos. If we don't have wisdom, then ask God for wisdom. No, manalangin tayo, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom, ng kaalaman, para maintindihan ang iyong salita, ang iyong gustong iparating at sabihin sa akin, sa aming pamilya. So, ganoon siya, mga kasembreros. In the verse, Paul highlights the core of the Christian faith, the crucifixion of Jesus Christ. So ito pa, na-mention talaga ito na walang ibang napako sa krus, no? Si Jesus Christ lamang, because He's the only Son of the Most High, no? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who created the heavens and the earth. Wala nang ibang Messiah, wala nang ibang Jesus Christ, no? Kung may kilalaman tayo na Jesus ang pangalan, so hindi siguro siya ang napako sa krus na maaring kapitbahay natin. So only Jesus Christ, the Son of the living God, ang napako sa krus para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Hence, the glory and the honor should be to Him, no, mga kasalanan. He wants the Galatians to remember the power and significance of Christ's death on the cross. It's a reminder of the grace they received and how they were saved, not by their works, but by faith in Jesus. So when they allowed false teachers to sway them, they lost sight of that truth. It was crucial for them to recognize Jesus' sacrifice and the implications it had for their lives. By questioning their understanding, Paul is urging them to reflect on their beliefs and the gospel they once embraced. So kailangang magmuni-muni tayo. Tama pa ba ito? Tama pa ba ito? Tama pa ba ito? Alin ba dito ang tama? No, alin dito? So kung kaya napakahalaga rin dito na meron tayong prinsipyo na pininiwalaan, and that principle should be aligned sa ating Panginoon Diyos, mga kasembreros, kasi hindi siya, kung ang prinsipyo natin ay nadadala tayo, we are easily swayed, mga kasembreros, ay madali tayong malinlang, no? Kagaya naman siya natin kanina, kung alam natin ang katotohanan, ay hindi tayo madaling maniniwala, kasi nga alam natin ang katotohanan. So ganoon siya, mga kasembreros. Several key parts in Galatians chapter 3:1 emphasize the urgency and seriousness of Paul's message. So the phrase, "Oh, foolish Galatians," stands out, setting a tone of heartbreak and disappointment. So parang na heartbreak, no, or na broken-hearted si Apostle Paul dito, mga kasembreros, and he was greatly disappointed kasi nga ay yung una, parang tinuruan na namin kayo tapos nung iba na naman nagturo sa inyo, naniwala na naman agad kayo na hindi naman totoo. So parang ganoon ba? Parang mabilis silang naniwala na parang nanligaw ka, for example, or parang naging jowa na kayo, tapos may bago na naman nanligaw sa kanya, tapos sumama na naman siya doon. So parang ganoon, no, mga kasembreros, parang nag-iba yung parang instead na kayo na ay may nanligaw na naman sa kanya, naniwala rin siya doon. So parang ganoon, mga kasembreros. So Paul is addressing a community that was led into confusion, and he feels the weight of their choices keenly. So yung mga choices, again, no, napakahalaga nito, mga kasembreros, ay may impact ang ating mga choices sa buhay at sa buhay
na mga tao nakapaligid sa atin. Finally, the mention of Christ being evidently set forth crucified among you encapsulates the heart of the gospel message. So yun sinabi niya kasi, di ba, si Jesus Christ lamang ang napako sa krus, mga kasombrero. So yun siya, talagang niriman niya dito. It reminds the Galatians and us also, tayo, of the profound truth that Jesus Christ died for their sins, for our sins. When they lose sight of this act of love and sacrifice, they risk falling into legalism and away from grace. Paul's purpose in this verse is to correct their source or their course and restore them to a rightful understanding of their faith. So parang lang tinatama, mga kasembreros, na may sort of discouragement or disappointment si Apostle Paul, mga kasembreros. So another lesson na dapat natin matutunan ay yung centrality ng sakripisyo ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, sa krus ng Kalbaryo. So hindi natin kasi pwedeng ibigay yung title na yun sa iba. Maaring maraming Jesus, meron akong tsuhin, Jesus ang pangalan, Jesus, mga kasembreros. Kasi nga ay isinilang siya ng December 25, so pinangalanan ng tsuhin ko o yung tito ko, mga kasembreros, ng Jesus. Pero still, hindi siya yung Jesus Christ na namatay sa krus. Kasi nga, there's only one God. There's only one Son of the Most High, mga kasembreros, the Messiah. And that is the Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So, yung titulo na yun ay walang pwedeng mangagaw. Not even Satan na pwedeng mangagaw, mga kasembreros, ng titulong the Son of the Living God. So, only Jesus Christ, na napako sa krus, namatay, sa ikatlong araw ay nabuhay at bumalik sa langit, mga kasembreros, at nakaupo, nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. So ganoon po yung katotohanan, at ang truth na ito ay hindi nagbabago at hindi magbabago magpakailanman. Alright, so yun lang sa ating Word of God, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at knowledge talaga, na tayo po ay magkaroon ng firm at solid na foundational knowledge and understanding and wisdom of the truth of God, mga kasembreros, sa Holy Bible. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.